Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay ating pong pag-uusapan ang hindi po magandang nangyayari ngayon kay Ethereum sapagkat mayroon po itong kinakaharap na isang inflationary pressure. Yan. Sapagkat yung ito po ay mayroon po siyang problema sa kanyang network fees. Kaya yan, ating aalamin po ito kung ano ang dahilan ng kanyang problema na ito. Ayan. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Mukhang sunod-sunod ang problema ni Ethereum ngayon. Ethereum or ETH is now facing inflationary pressures that could influence its market value according to industry analyst. Yan, syempre, kumbaga inflationary pressure yan ay talagang magkakaroon talaga ng epekto ito sa kanyang market value. The Ethereum network has experienced a significant drop in network activity. Ayan, bumagsak po yung kanyang network activity. Ayan, ibig pong sabihin ay medyo kumonti yung mga users. Ayan, na nagtratransact dito. Ayan, syempre talagang nakikita natin kasi rito ay ayan, yung kanyang transaction fee. Ang parang medyo mabigat yung transaction fee ni Ethereum. In particular, network fees plummeted by over 9% within a week. It reached a 9-month low, 22.1 million dollars as reported by blockchain analytics firm Into the Block. Ayan, yung kanyang network fees ay ayan, bumagsak ng higit 9%. The consequence of this decline in network fees is the inflationary trend seen in the supply of Ethereum. Ito po pala yung dahilan, yung inflationary trend. Yan na kanilang nakita sa supply ng Ethereum. Yan po yung nagdulot ayan sa pagbagsak ng network fees ni Ethereum ng higit 9%. Yan. This change attributed to the fact that fewer ETH tokens are burned to verify transactions compared to the number being created. Data from the ultrasound.money underscores this shift. Yan. Layer networks impacted Ethereum. Ayan, totoo po yan, yung layer 2. Ayan. Kasi syempre, mas marami na ang gagamit sa layer 2 network. One of the key drivers behind the drop in network fees is the increasing adoption of Layer 2 networks. This solution aims to improve the scalability and efficiency of Ethereum by processing a significant portion of transactions of the main blockchain. Kasi yan po si Ethereum yung main na blockchain. Ngayon ay gagawa po sila ng isang layer dito kay Ethereum at ito po yung Layer 2. Kaya parang layer 1 ang Ethereum blockchain, layer 2 yung ang isang halimbawa ng layer 2 ay si Shibarium. Ayan, kaya yan, kapag ang layer 2 pagdating dito sa mga layer 2 networks ay mas mura na yung mga transaction fees. Yan, mas improve yung kanilang scalability. Yan, mas efficient ito kaya syempre kung pipili yung users. Yan, bakit naman nila pipiliin si Ethereum? Yan, kung nandyan naman ang layer 2 networks na mas magandang gamitin. Kaya, ayan, according to Lucas Otomoro, the research head of at the Into the Block, this trend is likely to persist in near term. Ayan, magpapatuloy lamang daw yung ganitong sitwasyon ni Ethereum. The shift from deflationary to inflationary dynamics within the Ethereum network marks a departure from the narrative that emerged following last year's merge upgrade. The significant network upgrade transitioned Ethereum from a proof of work consensus mechanism to proof of stake model. Ayan, yan po galing si Ethereum noon. Galing po siya sa proof of work. Yan. Marami pong nagmimina kay Ethereum. Yan, maraming nagmamining pero ayan, nag-shift po sila. Ayan, nag-transition po sila sa proof of stake model. Kaya yan, wala na. Tinanggal na yung mining kay Ethereum.
Kaya nasa staking na po sila. Adding to the concerns surrounding Ethereum's recent price, JP Morgan analysts released a report highlighting the underwhelming impact of the much anticipated Shanghai upgrade. Despite high hopes for this upgrade, it failed to boost network activity. Key metrics including transaction counts, active addresses, and total value locked on the blockchain have all experienced declines since April. Ayan. Natatandaan ko po ito, yung Shanghai upgrade. Marami po talagang nag-abang nito. Yan. Marami na ring mga nagsasabi na ito yung parang magpapalago. Yan, at mas lalong magpapaganda sa imahe ni Ethereum. Ayan, kaya nga tinawag itong much anticipated. Marami talagang nag-aabang dito. Kaya nung linabas ito, ay yan, parang medyo palpak po yung kanyang kinalabasan. Yan, it failed to boost the network activity. Parang wala pong nagkagusto dito. Parang hindi po nagustuhan ng mga tao. Kaya yan, it failed to boost network activity. Kaya yan, bumagsak yung kanyang mga nakikitang transaction counts dito. Ayan, yung mga active addresses ay nabawasan. Ayan, all, ayan, yung key metrics, all, sabi dito ay experience decline. Ayan, nakaranas ng pagbagsak. Ayan, or nabawasan yung mga activities na nangyayari dito. Kaya ayan, mukhang hindi po magandang sitwasyon ngayon si Ethereum. Ayan, kaya sa tingin ko ay medyo nababahala na po siguro si Ginoong Vitalik Buterin. Sa mga hindi po nakakakilala kay Ginoong Vitalik Buterin, ay siya po ang founder, siya na rin po ang creator ng Ethereum. Kaya ayan, nababahala na po siguro siya at siya po ay talagang pero masasabi kong ginagawa niya na po siguro yung lahat ng kanyang makakaya. Yan, nag-iisip siya ng paraan para mas lalong para si Ethereum ay kanyang maayos. Ayan, maayos niya si Ethereum at babalik yung mga users na talagang gumagamit dito, kasi bagsak po talaga yung kanyang network activity. Yan, yung activity na ito, parang ito yung measure. Yan, ito yung ginagamit nila na sumusukat. Yan, sa kung gaano karaming users ang gumagamit dito kay Ethereum network. Kaya kung pag bumabagsak yan, ay ibig sabihin ay umuunti yung mga users na gumagamit dito. At syempre, kung pag umuunti yan, ibig sabihin ay may problema, may hindi nagugustuhan ang mga users dito. Kaya yan, sana nga ay ma-figure out nito ni Ginoong Vitalik Buterin at magawan niya ito ng paraan, sapagkat yung parang nakakaranas dito ng yung nakakaranas ng ng pressure na rin dito ay yung kanilang mga investors, kasi kung pag nangyayari ito ay bumabagsak na rin ito. Yung impact nito ay hindi maganda sa impact ng market price ng Ethereum. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito, dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.